Alam niyo dati kapag binabasa ko yung sinabi ni Jesus that I am the vine and you are the branches, ang unang pumapasok sa isip ko ganito, Lord, kapag ba nagkamali ako, puputulin mo na ba ako? Kapag hindi ako perfect, tanggal na ba ako sa'yo? Kapag bumagsak ba ako, ayaw mo na ba sa akin? Parang ganito yung dating sa utak natin minsan. Uy, nagkamali ka. Cut off ka na. Uy, nagalit ka kanina. Cut off. Uy, hindi ka nakapag-devotion today. Branch ka pa ba? Kalmado lang kapatid. Hindi to Lazada return policy. Hindi ka defective item na ibabalik agad kapag merong mali. Sanga ka ba? Pero seryoso, maraming Christian ang takot sa passage nito kasi feeling nila every time they fail, parang puputulin na sila ni God away from Jesus. Pero habang pinag-aaralan ko ito, mas na-realize ko sa John chapter 15, sinabi ni Jesus, I am the true vine and my Father is the gardener. Si Jesus ang vine, tayo ang branches, at ang Father ang gardener. Ibig sabihin, ang buhay ng branch ay hindi nanggagaling sa branch. Ang buhay ng branch ay nanggagaling sa vine. Kaya yung branch, hindi siya pwedeng magyabang na uy, tignan nyo ako, may bunga ako. Hindi kapatid. Relax ka lang. Branch ka lang. Huwag kang feeling main character. Sanga ka ba? Ang bunga ay hindi galing sa kung gaano ka kagaling. Hindi galing sa religious performance mo. Hindi galing sa perfect attendance mo, kapatid, sa church. Hindi dahil ikaw ang pinakaunang nag-comment ng amen sa lahat ng posts. Ang bunga nanggagaling dahil nakakabit ka kay Kristo. Ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Walang spiritual fruit na tunay kung hiwalay kay Kristo. Total zero. Sanga ka ba? Dati akala ko kapag sinabi na may puputulin si Papa God, ang meaning agad ay ako mismo ang puputulin palayo kay Jesus. Pero na-realize ko sa mga tunay na kay Kristo, ang ginagawa ni Papa God is not destruction, it's pruning. Hindi niya pinuputol ang anak niya para itapon. Pinuputol niya yung mga bagay sa anak niya na pumipigil sa paglago. Yung pride, rebellion, unforgiveness, lust, bitterness, anger, old identity, flesh, yung lumang ikaw na ayaw sumunod sa Diyos. Yun ang gustong tanggalin ng Diyos sa atin. Sanga ka ba? Hindi namumunga ng fruit of the Spirit ang flesh. Hindi mo pwedeng pilitin ang flesh na mag-produce ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Ang flesh may sarili ring produkto. Sabi sa Galatians chapter 5, makikita natin na ang flesh produces works. Ano yung mga works of the flesh? Yung galit, selos, pride, division, impurity, self-ambition, yung mga selfish desire na laban sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag tayong magulat kapag ang flesh ang bunga. Parang nagtanim ka ng sili tapos umasa kang lalabas mangga. Kapatid, kahit i-anoint mo pa yan ng olive oil, sili pa rin yan. Ganyan ang flesh. Ang flesh, hindi kailangan ng improvement. Ang flesh, kailangan i-crucify. Kaya sabi ni Paul, those who belongs to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Hindi sinabi ng Bible, turuan mo lang ang flesh mo, magiging mabait din yan. Ang sabi, crucify the flesh. Kasi ang flesh hindi mag-a-abide sa love ni God. Ang flesh ay rebelde. Ayaw niyang magpasakop, ayaw niyang sumunod, ayaw niyang mamatay. Kaya minsan, akala natin, Lord, bakit ang sakit ng process? Kasi nga, may pinuputol si God, pero hindi kanya sinasaktan para sirain ka. Nililinis ka niya para lumago ka. Parang pruning sa halaman. Kapag may sanga na patay, tinatanggal. Kapag may part na humihigop ng nutrients pero hindi namumunga, tinatanggal. Kapag may nakasagabal sa growth, tinatanggal. Hindi dahil galit ang gardener sa halaman, kundi dahil mahal niya yung halaman. Ganon si God. Minsan yung akala mong rejection, pruning pala. Yung akala mong punishment, correction pala. Yung akala mong loss, deliverance pala. Yung akala mong, Lord, bakit mo kinuha? Minsan ang sagot ng Diyos, anak, kasi pinapatay ka niyan spiritually. So may mga bagay tayong pinangahawakan na akala natin identity natin. Ganito na talaga ako eh. Mainitin talaga ulo ko. Hindi talaga ako marunong magpatawad, promise. Normal na sa akin yan. Personality ko ito eh. Babae kasi talaga ako sa katawan ng lalaki. Sampaling kita eh. Sanga ka ba? Kapatid, baka hindi personality yan. Baka flesh yan na nag-disguise as personality. Sanga ka ba? Self-aware ka, pero ayaw mo magbago. Minsan sinasabi natin, Lord, tanggapin mo ako kung sino ako. Yes, God receives you as you are. Pero hindi ibig sabihin, iiwan ka niya as you are. Tinatanggap ka niya na broken, pero hindi ka niya iiwan na broken. Tinatanggap ka niya na wounded, pero hindi ka niya iiwan na wounded. Tinatanggap ka niya na makasalanan, pero hindi ka niya iiwang alipin ang kasalanan. Kasi ang love ni God, hindi passive. Hindi yung love na, sige anak, sirain mo lang ang buhay mo. Support kita.
Sanga ka ba? Hindi ganun ang love ng Diyos. Ang love ng Diyos, holy. Ang love ng Diyos, transforming. Ang love ng Diyos, correcting. Ang love ng Diyos, naglilinis. Kaya kapag mahal ka ng Diyos, may aalisin siya sa'yo. Hindi para bawasan ka, kundi para palayain ka. Now, dito rin natin kailangan maintindihan ang serious side ng John chapter 15. May mga branches na na-cut off because they do not abide. Hindi lahat ng mukhang nakakabit may buhay. Hindi lahat ng mukhang religious na born again nga talaga. Hindi lahat ng may Christian vocabulary may Christ-like fruit. May mga taong outwardly connected pero inwardly dead. Sabi ni Jesus sa John chapter 3, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Kaya kung ang tao ay hindi born of the spirit, flesh pa rin ang source niya. At kung flesh ang source, flesh din ang lalabas. You cannot produce the fruit of the spirit without the spirit. Sanga ka ba? Parang cellphone na walang signal pero naka-case ng mamahalin. Ang ganda tignan sa labas pero no connection. Parang wifi na hindi nabayaran, nakalagay, kinonect mo yung cellphone mo pero pag binuksan mo yung YouTube, wala namang internet. Ganyan ang religion without the spirit. Mukhang connected, mukhang active, mukhang wow, banal, pero walang life flowing from the vine. And this is why being born again is not optional. Hindi enough na mabait ka lang, hindi enough na may Bible verse ka sa bio mo sa Facebook, hindi din enough na nagsisimba ka kapag may occasion, hindi din enough na kilala mo si Lord by information. You must be born of the Spirit because a dead branch cannot produce living fruit. Ang patay na espiritu hindi makakapagbunga ng buhay ni Kristo. Ang flesh, kahit gaano pa kaganda ang presentation, flesh pa rin yan. That is why Jesus did not say, improve yourself and then come to me. But He said, abide in me, remain in me, stay connected to me, draw life from me. Kasi ang bunga mula sa Diyos, hindi pinipilit, it flows naturally. Kailangan mo lang maging aware na yun ang bago mong identity. Sa mga mahihilig sa halaman at puno dyan, di ba, hindi mo kailangang pisilin yung sanga para mamunga. Kapag healthy ang connection sa puno, lalabas ang bunga in season. Kaya kung may love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control sa buhay mo, hindi yan dahil sa galing mo. That is the evidence that life of Christ is working in you. Pero kapag puro anger, pride, lust, bitterness, rebellion, unforgiveness, division at self-righteousness ang lumalabas, kailangan nating magtanong, Lord, anong source nito? Spirit ba ito o flesh? Fruit ba ito or works of the flesh? Abiding ba ito o pretending? Kasi may difference ang spiritual fruit sa religious performance. Ang religious performance, ganito madalas ang sinasabi. Tingnan niyo ako, ang bait ko. Spiritual fruit says, hindi ako ito, si Kristo ito na gumagawa sa akin. Now, the religious performance wants applause. Spiritual fruit gives glory to God. Religious performance can fake holiness in public, but spiritual fruit remains even when no one is watching. Kaya minsan, ang totoong test, hindi kung gaano ka kabanal sa church. Ang totoong test is, kamusta ka sa bahay nyo? Kamusta ka sa asawa mo? Kamusta sa magulang mo? Kamusta ka sa anak mo? Kamusta ka kapag walang nakakakita sa'yo? Kamusta ka kapag hindi nasusunod yung gusto mo? Kamusta ka kapag nakorek ka? Kasi doon lumalabas kung fruit ba yan or costume lang. Christian outfit lang pero flesh pa rin ang operating system. Sanga ka ba? Kapatid, hindi kailangan ng flesh ng bagong damit. Kailangan ng flesh ng cross. The old self must die. Sabi sa Romans chapter 6, our old self was crucified with Christ. Ibig sabihin, hindi na yan ang tunay mong identity. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na alipin ng old self mo. Hindi ka na defined by your past, by your sin, by your rebellion. Hindi ka na defined by your shame. Your true life is now in Christ. Kaya kapag may pinuputol ang Diyos, huwag mong isipin kaagad that God is cutting me off. Instead, magtanong ka, Lord, what are you cutting off from me? Baka hindi ikaw ang tinatanggal ng Diyos. Baka yung lumang ikaw. Baka yung old pattern, yung toxic mindset, yung addiction, yung pride, yung bitterness, yung secret sin, at yung version mo na ayaw mong lumapit at magtiwala sa Diyos. Sanga ka ba? God is not trying to make your flesh fruitful. He is teaching you to die to the flesh so Christ can bear fruit in you. That is the truth. The flesh cannot bear the fruit of the Holy Spirit. So the Father cuts away what belongs to the flesh. So the life of the Son can be seen through the branch.
And for those who are not born of the Spirit, this is the invitation for you. Stop trying to produce spiritual fruit from a dead source. Come to Jesus. Be born again. Now, this is not an invitation, a religious invitation. This is a transformation ng identity mo. You're gonna need to receive life from the true vine because God loves the world. His love reaches the sinners. His love calls the people to repentance. His love invites the dead to receive life. But abiding in that love happens when we come to Christ, surrender to Him, and receive the Spirit of God. Kaya ang tanong ngayon, it is not just religious ba ako? Ang tanong ngayon, nananatili ba ako kay Kristo? Dumadaloy ba sa akin ang buhay niya? Hinahayaan ko ba ang Diyos na alisin ang mga bagay na hindi bahagi ng bago kong identity? Kapatid, huwag kang matakot sa pruning. Mas nakakatakot yung walang pruning. Mas nakakatakot yung comfortable ka na lang sa flesh. Mas nakakatakot yung wala ka ng conviction. Mas nakakatakot yung patay na nga yung sanga pero feeling niya okay pa rin siya kasi meron pang konting dahon. The pain of pruning is a proof that the gardener is still working. And if God is working on you, that means He is not done with you. So next time na merong tinatanggal si Lord sa buhay mo, huwag mo agad sabihin sa Kanya na, Lord, bakit mo ako pinaparusahan? Maybe God is saying, anak, hindi kita pinuputol palayo sa akin. Pinuputol ko yung pumipigil sa iyo para makita si Kristo sa buhay mo. God is not cutting off your identity. He is cutting off the old identity that keeps fighting Christ. Because the branch does not live by the flesh. The branch lives by the vine. And only those who abide in Christ can bear the fruit of Christ. So let this be your prayer. Lord, cut off everything in me that does not come from you. Prune my heart, remove my pride, remove my rebellion, remove my old ways, remove the flesh that keeps resisting your love. Let your life flow through me so that my life will bear the fruit of your Spirit. Because at the end of the day, ito ang katotohanan. Hindi namumunga ang flesh. Ang namumunga ay buhay na nakakabit kay Kristo. And if you are in Christ, God is not destroying you. He is pruning you. And pruning is painful. Pero kapatid, pruning is proof that God wants you to grow. Yun lamang for today's video. Hanggang sa muli. Paalam! Sanga ka ba?